kalamidad, mahalaga ang tamang impormasyon. Inaasahan din ang radyo, telebisyon, pati na ang mga social networking site para mabilis maipaabot ang mga kinauukulan o sa mga kinauukulan ang paghingi ng saklolo. Kamakailan ang GMA News nakakuha na ng 1 million followers sa Twitter. May report si Cara David. Kasabay ng matinding pagbaha noong kasagsagan ng Habagat, bumaha rin ng tweets at posts sa mga social networking sites, partikular sa Twitter. Dahil di makatawag sa telepono, naisipan noon ni Cassie Pajarillo na mag-tweet. Natrap kasi sa loob ng bahay ang kanyang 80 taong gulang na lola at ina. Malulunod na ako siyempre. Pagka mataas na tubig, lampas tao na ako minsan doon sa babae. Hindi ko alam saan patawag. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi may alon minsan. Kumalat ang kanyang tweet hanggang sa umabot ito sa mga opisyal ng Cavite. At sa loob ng 30 minuto, nailigtas ang pamilya ni Cassie. Kahit na tumawag ka ng tumawag, which ginawa ko naman, wala, imposible talaga. As in, busy. So the last resort is the power of the internet. So thank God naman, within 30 minutes time, nakita agad. Luckily, I feel so lucky, nakita agad. Ayon kay GMA Vice President for Multimedia Journalism, Howie Severino, tumataas ang bilang ng mga gumagamit ng social media kapag may kalamidad o malaking balita. Ito kasi ang panahon kung kailan pinakakailangan ng publiko ang impormasyong mabilis at mapagkakatiwalaan. Kaya naman ang GMA News Twitter account umabot na ng 1 million followers. Ang news organization sa bansa na may pinakamaraming Twitter followers. Ibig sabihin yan ay maraming sumusunod sa atin, sa ating mga feed sa Twitter, yung mga tweets natin, kasi marami tayong tinitweet na impormasyon. Nakikita ng mga followers na yan na may kakayahan tayo na mag-disseminate ng information at maggamit yung mga natatanggap nating impormasyon para sa balita. Noong kasagsagan ng mga baha, ang Twitter ay di lamang naging behikulo para magpalaganap ng balita, naging daan din ito para kumalap ng impormasyon at magbigay serbisyo, tulad ng rescue database na binuo ng GMA News social media team. Tulad ng GMA, gumagamit din ang MMDA ng Twitter para itulay ang mga taong nangangailangan sa mga kinauukulan. Pero hindi lang Twitter ang tanging paraan nila ng pagpapakalat at pagkuha ng impormasyon, dahil hindi naman daw lahat ng nababasa sa Twitter ay dapat paniwalaan. Twitter is just a tool that can help, pero don't allow it to become your number one. Don't allow it to become your only source of information, dahil yun nga, madaming misinformation na kumakalat. Dito pumapasok ang malaking bahagi ng mga news organization dahil pagdating sa balita at impormasyon, higit sa pabilisan, mas mahalaga ang impormasyong tama at mapagkakatiwalaan. Ang isang responsibilidad ng media organization katulad natin ay i-filter yung anarchy of information na yun para ang gagamitin lang natin na impormasyon, yung na-verify natin na fact, yung totoo. Kailangan piliin ng mga gumagamit ng Twitter, yung Twitter accounts na paniniwalaan nila. Pero hindi lang tuwing may kalamidad mahalaga ang Twitter. Sa pamamagitan ng live tweets ng GMA News, naihatid sa publiko punto por punto ang sona ng Pangulong Aquino, ang impeachment trial, pati ang JBC public interview. Maging ang pagkamatay at pagdadalamhati ng publiko sa pagkamatay ng comedy king na si Dolphy, una rin pumutok sa Twitter. Gamit naman ang walang pasok hashtag, GMA News Twitter din ang naging behikulo para ipaalam sa mga estudyante ang suspensyon ng klase. Kaya naman ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng GMA News Online sa mga government agencies para hikayatin silang gamitin ang kapangyarihan ng social media. Cara David, GMA News.